Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes, Pebrero 24 tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita Junel Baclay kag karon sa aton balantayan kag mga mainit nga mga pangulong dinalan. Iloilo City Mayor Raisa Treñas, suportado ang bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang ni PBBM. Alkalde lakip sa mga nagtambong sa ginhiwat nga programa kaupod sa presidente. Iloilo City Government lakip sa mga LGUs nga nagpirma sang MOA sa nationwide classroom building program sang Malacanang. Mayor Halandoni sang La Carlota City tuman ang pagpasalamat kay PBBM sa bulig para sa pagpatukod sang dugang nga mga hulot klasihan. Paghana sa mga manunudlo ginahandaan sang Commission on Election sa patuman nga barangay and SK manual election. Longest running Hiligaynon newspaper nga makinaugalingon ginbaton ang Memory of World Award halin sa UNESCO National Commission. 1.4 million pesos nga balor sang improvements sang access road sub-project sa isa ka barangay sa Hinubaan gin turnover sang DSWD NIR. Syudad sang Pasig ginpataasan pa sa 150,000 pesos ang mabaton nga cash gift sang ila mga centenarian. Kag face-to-face classes sa La Castillana kag La Carlota City sa Negros Occidental nagbalik na. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:06 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Mayor Raisa Treñas, suportado ang bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang ni PBBM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Emerose Santiago. Iloilo City Mayor Raisa Treñas, ang bagong Pilipinas, bawat bayan makinabang nga ginlunsad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang sang Lunes. Suno sa alkalde luyag sang presidente nga siguraduhon nga ang Local Government Support Fund o kon LGSF direkta nga mahatag sa tanan nga LGUs agud ang tagsa ka banwa kag syudad may alalangay nga share o kon porsyon sang suporta halin sa national government. Ang nasambit nga inisyatibo sa idalom sang Office of the President nagatuyo nga mas mapalapit pang serbisyo kag pondo sang national government sa tagsa ka lokal nga panguluhan. Suno sa alkalde ini ang labing una nga kahigayunan nga gin-download ang LGSF sa amo nga pamaagi gani mas sistematiko. Target-based agud ma-identify sang insakto ang pinaka-prioridad nga kinahanglanon sang isa ka LGU. Sa bahin sang Iloilo City, ginpayag niya nga padayon ang ilang nga paglibot sa mga barangay agud mabatian mismo ang ilang nga mangin prioridad nga proyekto nga sarang mapondohan pinaagi sa LGSF. Ini nga ground level consultation nagabulig agud masiguro nga ang pondo mabutang gid sa mga proyekto nga may direkta nga benepisyo sa mga Ilonggo. Pinaagi sini ginpayag niya nga mas mahatagan sang hustong alokasyon ng mga proyekto kag infrastruktura, partikular mga social services, disaster resilience, kag iban pa nga mga kinahanglanon nga programa.
Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagtambong man sa launching sang Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang sa Malacanang sa Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag LMP Iloilo President kag Badyangan Mayor Suzette Mamon. Aktibidad ginpangunahan mismo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Heroes Hall sang Malacanang Palace. Katuyuan sa programa nga pataason ang suporta sa administrasyon sa mga local government units kag siguraduhon nga ang national progress mabatyagan sa tanan nga komunidad sa Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lakip ang Iloilo City Government sa mga local government units nga nagpirma sa Memorandum of Agreement kaupod ang Department of Education para sa nationwide classroom building program sa Ceremonial Hall, Malacanang Palace kahapon. Mismo si Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang nagtambong kang nagpirma sang MOA nga ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sa idalom sang MOA may partnership sa tunga sang DepEd kag mga LGUs gikan sa Luzon, Visayas kag Mindanao para sa pag-upgrade sang educational infrastructure sa pungsod. Radyo Pilipinas News. Sa kangot nga balita, ginbaton man ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang Memorandum of Agreement sa tunga sang nanuhay-tuway nga local government unit sa pungsod kag Department of Education sa nationwide classroom building program. Ang kasugtanan sa tunga sang DepEd kag mga local government sa Luzon, Visayas kag Mindanao nagatuyo sa pagpabaskog sang whole of government approach agud mapasanyog pa ang mga pasilidad pang-edukasyon sa pungsod. Radyo Pilipinas News. Tuman ang pagpasalamat ni La Carlota City Mayor Jolo Halandoni kay President Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa Department of Education sa paglakip sang ila syudad sa maragtason nga pagpirma sang Memorandum of Agreement na hanungod sa pagpatukod sang mga hulot klasihan. Suno sa iya dala niya sa iya pagpauli ang dako nga bulig agud makapatukod sang hilway kag moderno nga mga classrooms nga nagakaangay gid para sa mga pamatan-on sang ila syudad. Radyo Pilipinas News. Natalana nga magapatigayon sang paghanas ang Commission on Election sa mga manunudlo nga magaserbe sa nagahilapit nga barangay and SK elections. Suno kay Comelec Chairman George Erwin Garcia matapos ang voters registration, lakip sa ila calendar of activities ang training sa mga manunudlo, labi pa kag mangin manual ang sistema sang eleksyon sa Nobyembre. Hindi pareho sang kinaandan nga automated ang piniliay, may pila ka sistema nga dapat ma-update sa bahin sa mga manunudlo kag magaserbe bilang BEI sa maabot nga eleksyon. Isa man sa ginahandaan sang komisyon ang filing sang Certificate of Candidacy sa maabot na nga bulan sang Setyembre. Radyo Pilipinas News. Longest running Hiligaynon newspaper nga makinaugalingon ginbaton ang Memory of the World Award gikan sa UNESCO National Commission. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emma Rose Santiagudo. Isa ka makasaysayan nga seremonya sang Lunes, ginbaton sang makinaugalingon nga ginakabig longest running Hiligaynon newspaper ang Memory of the World Award halin sa UNESCO National Commission of the Philippines. Mismo si Pilar Martinez, tag-iya sang makinaugalingon ang nagbaton sang award kaupod ang mga descendants ni Rosendo Mejica. Ang awarding ceremony ginpangunahan ni Professor Nick de Ocampo, presidente sang UNESCO National Commission Memory of the World Committee, Ivan Henares, Secretary General sang UNESCO National Commission of the Philippines, Councilor Cedfrey Cabaluna, Nene de la Liana, Irene Ong, kag Mandre Malabor kaupod ang mga miyembro sang akadim. Ininang ikaduha nga entry halin sa Iloilo nga nalakip sa Museum of the World sang UNESCO National Commission of the Philippines. Ang una, amo ang hinilawod nga epic chants sang Panay Bukidnon. Ang Memory of the World nga programa sang UNESCO nagalista sang mga ginakabig nga makasaysayan kag culturally significant nga mga dokumento. Tinutuyo sang programa nga preserbahon kag protektahan ang nasambit nga mga dokumento. Paper na ito ay archival document na makatulong sa maraming mga sektor, especially in the academe, and those who are studying language, o Hiligaynon language. Siyempre, it doesn't, hindi naman siya, it won't bring food to the table. It will help in the
preservation and protection of the Hiligaynon language. It will help with knowledge about that era when the newspaper was being published. So these are things that hindi siya tangible benefit to the public, but there are of course important points that we need to remember when we try to highlight recognitions like this. Ang kabahin sa pagpahayag ni Ivan Henares, Secretary General sa United Nations National Commission of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa Marso 3 ang gabi mangin entablado liwat ang kalangitan sa isa ka tumalagsaon nga celestial show, ang total lunar eclipse o kunang pagpakita sang blood moon. Suno sa DOST Pag-asa, masaksihan sa Pilipinas ang kapinisa ka oras nga lunar eclipse kung manami ang tiyempo. Sa pag-obserba sa aktibidad, hindi man kinahanglan ang mga powerful nga mga gamit bangod mahapos ini nga maobserbahan. Sarang makagamit sang binocular ang mga magalantaw para mas klaro kag mas malapit, pero siling sang Pag-asa, hindi man ini requirement. Hindi ka nga sa solar eclipse, sa lunar eclipse, hindi na kinahanglan ang protective eyewear. Magasugod ang pula nga bulan alas 7:04 sang gabi, samtang ang maximum eclipse naman lauman alas 7:34. Panom do magapangita sang wayang nga lugar para wala sang obstruction sa paglantaw, ihanda ang kamera sa pagkuha sang litrato sang bulan, kag hindi magkalipat nga i-share sa Radyo Pilipinas Iloilo ang inyong mga moon photos para maistoryahan bilang isa ka komunidad ang tumalagsahon nga lunar show. Isa lang ka oras ang eclipse, gani hindi dapat pagpalampason sang aton nga mga kauturan. Radyo Pilipinas News. Valor 1.4 million pesos nga improvement access road sub-project sa isa ka barangay sa Hinubaan, Negros, gin-turnover sang DSWD NIR. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Gin-turnover sa DSWD Negros Island Region ang natapos na nga improvement sa Barangay Access Road Sub-Project sa Barangay Bakuyangan, Hinubaan sang Damlaglang. Ang proyekto sa idalon sang payapa at masaganang pamayanan o kon pamana Peace and Development Program balor 1.4 million pesos. Tinutuyo sa proyekto nga mapamaayo ang akses sa mga nagapanguna nga serbisyo para sa mga pumuluyo sang lugar. Pinaagi sa mas luwas kag mas masaligay nga infrastruktura sang dalan ang inisyatibo makabuli sa pagpaligon sang pangabuhian, pagpanubo sang oras sa pagbiyahe kag pagpasanyog sang koneksyon sa mga komunidad. Yara sa pag-turnover ang mga representante sang local government agencies, security sector, miyembro sa Municipal Interagency Committee, Barangay Local Government Unit, community volunteers, indigenous peoples community kag program partners. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Siyudad sa Pasig, ginpataasan pa sa 150,000 pesos ang mabaton nga cash gift sang ilang mga sentenaryan. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si Marian Grace Erenieta. Gimpataasan sa 150,000 pesos ang lokal nga panguluhan sa Pasig City ang cash gift para sa mga sentenaryan. Ini matapos naging pasay sang sangguniang panlungsod ang City Ordinance number 2026-013 nga nagaamyenda sa City Ordinance number 2023-047 nga nagapataas sa centenarian cash gift halin sa 100,000 sa 150,000 pesos retroactive umpisa January 1, 2026. Gimpayag sa lokal nga panguluhan nga ang adjustment isa ka pamaagi para maghatag sang mas mabasog nga bulig bangod sa nagataas nga gasto sang pang-adlaw-adlaw. Sining karon lang nagbaton sang 150,000 pesos nga cash gift gikan sa LGU Pasig City, si Eleuteria David gikan sa Barangay Mambiranan, Pequeño. Mismo si City Mayor Stephen Palmares ang nag-turnover sang cash gift kay David upod sa Evelyn Paya, City Social Welfare and Development Officer, kag Dr. Elgita Fernandez, Head sang Office of the Senior Citizens Affairs. Magluwas pa sa paghatag sang LGU, makabaton man ang isa ka centenarian sang 100,000 pesos nga cash gift, letter of felicitation nga pirmado sang Presidente sang Pilipinas, kag Certificate of Recognition gikan sa National Government. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagbalik na ang face-to-face classes sa La Carlota City kag La Castellana kahapon nga adlaw, Lunes, Pebrero 23. Ini kasunod sa naging mando nanday La Carlota City Mayor Jolo Halandoni
kag La Castillana Mayor Añejo Nicor. Manumduma naging mando sang duha ka alkalde ang suspensyon sang klase sa nagdigad nga Biyernes matapos ang kasarangan nga paglupok sang kanlaon sang nagdigad nga adlaw sang Huwebes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpakigbahin ni Roa City Mayor Ronnie De Divas nga ara man siya sa Malacañang kaupo ng iban pa nga local chief executives para magtambong sa duha ka importante nga aktibidad. Sunod sa alkalde ara siya sa launching sang bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang sa ngaging pangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagatuyo magbulig kada local government units magpasangkad pa ang pagresponde sa kinahanglanon sang komunidad. Ara man si De Divas sa pagpirma sang Memorandum of Agreement para sa Nationwide Classroom Building Program nga kabahin sa direktiba ni PBBM agod masolusyonan ang classroom gap sa bilog nga pungsod kag mapasiguro nga ang kada Pilipino nga kabataan may access sa luwas kag disente nga learning environment. Ang MOA signing ginpangunahan ni DepEd Secretary Sani Angara. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwat sang Redemptorist of St. Clement's Church, Iloilo, sang Red Charity Gala 2026 sa National Museum of the Philippines, Iloilo, sang nagdigad nga Biyernes, Pebrero 20. Aktibidad nagatuyo nga makatipon sang pondo nga gamiton para sa pagpatahom sang maragtason nga Carillon Tower sang nasambit nga simbahan. Lakip sa mga nagperform sa gala ang Davao Suzuki Youth Orchestra. Kaupod sanday Evgeny Oknahov, isa ka concert pianist gikan sa Australia. Kay Manlutak Balahadja Ligayo, nga isa naman ka soprano, Professor Renato Lucas, nga isa ka concert cellist, kag Leon Lopez, nga isa ka classical guitarist. Ang pagpatahom sang Carillon Tower ang nagakinahanglan sa masobra 10 million pesos nga pondo. Magluwas sa pagkabakod sang pundasyon siniilakip sa planong ipatuman nga pagbago sa mismo tower ang pagbutang sang museo, elevator kag prayer room. Ang pagpatahom sa maragtason nga tower ang kabahin sang mga pagtinguha kadungan sa selebrasyon sa 80 ka tuig sang una nga novena para sa Our Mother of Perpetual Help sa Pilipinas kag sa bugos nga Asya nga natabo sa nasambit nga simbahan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sang educational assistance ang 1,069 ka estudyante sang Bacolod City College. Ang bulig pinansyal ginhatag sang Commission on Higher Education o CONCHED pinaagi sa Tulong Dunong Program. Sa idalom sang programa ang kada benepisyaryo ginatagan sang 7,500 pesos bilang suporta sa ila pag-eskwela sa first semester. Sunod sa Bacolod City Government ang suporta sang CHED, isa kadako nga tikang para sa edukasyon sang kabataan, labi na nga madamo ang gikan sa low-income households kag madamo ang nagaatubang sang problema pinansyal nga nagaresulta naman sa pagpauntat sa pag-eskwela sang ila mga kabataan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Women's SLPA sa Haniway kag Isatyu nagpirma sang Memorandum of Agreement para sa mas malapnagon pa nga produksyon kag negosyo sang asosasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagperma sang Memorandum of Agreement o kon MOA ang Dabong Women's Sustainable Livelihood Program o kon SLP Association sa banwa sang Haniway kag Iloilo Science and Technology University o kon ISATU para mas mapaligon pa ang produksyon kag negosyo sang asosasyon. Giniwat ang MOA signing kadungan sang blessing kag opisyal nga launching sang asosasyon sa Barangay Dabong, Haniway, Iloilo. Tinutuyo sang MOA nga mapabakod ang pag-organize sang duwa ka partido agud masiguro ang padayon nga pagbinuligay kag tayoy nga suporta para sa pagpauswag sang asosasyon. Paagi sa kasugtanan, maghahatag ang ISATU sang padayon nga giya, mga inisyatibo sa pagpauswag sang kapasidad kag nagkakaigo nga technical nga bulig sa pagpauswag sang proseso sang produksyon kag sang operasyon sang negosyo sang SLPA. Para sa Bagong Pilipinas, Mwen Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Road Safety and Emergency Training Program ginhiwat sa banwa sang San Joaquin para sa mga police traffic officers kag pila ka traffic enforcers. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ginpaidalom sa 3 ka adlaw nga Road Safety and Emergency Response Training Program ang mga traffic enforcers, police traffic officers, MDRRMO personnel ka mga barangay tanod sa banwa sang San Joaquin. Naghiwat sa training sa audiovisual room sa San Joaquin People Center
ang LTO Gimbal District Office kaupod sa lokal nga panguluhan sang San Joaquin. Nangin lecturer sa aktibidad sa ni Mr. Bernard Bakay Michael Costuya nga nagikan sa Regional Drivers Education Center Traffic Safety Unit sang LTO Regional Office 6 kaupod sa mga kapulisan kag subong man MDRRMO sang San Joaquin. Tinutoy sang paghanas nga madugangan ang hibalo sa mga tagsa ka mga traffic enforcers kag mga auxiliary sa pagpatuman sa mga layi kag polisiya sa trapiko, mga dapat himuon kung may emerhensya kag kalamidad, labi kag labaw sa tanan ang epektibo nga komunikasyon. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Capiz Provincial Health Office naghiwat sang TB Active Case Finding Activity. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Erenieta. Naghiwas ang tuberculosis active case finding activity ang Provincial Health Office sang Capiz sang Damlaglang. 92 ka pasyente gikan sa Barangay Baybay, Rojas City ang nagbuylog sa aktibidad. Gimpainalom ang mga pasyente sa screening para sa sintomas ng TB kag nag-avail man sang diagnostic services. Nang imposible ang active case finding activity pinaagi sa partnership sang Capiz Provincial Government kag USA TB Implementation Framework Agreement. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:25 na sa aga. Radyo Pilipinas. Kag inyo na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes, February 24, 2025 sa 2026. Sa dugang pang mga balita, i-share, i-follow kag i-like lang aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Thank you gid sa mga nag-upload sa aton sini nga FB live subong nga aga. Ari kay tamyawon tabala sila Sir Eugene Roche, Ma'am Erlinda Pabiona Hibaler, Sir Aljon Torreta, kumusta sir? Good morning. Kay Sir Reynaldo Sira, kag kay Sir Sherwin Marcoia nga nag-upload gid sa aton every morning diri sa aton sini pagpangalagad sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you gid. Padayon kamo sa pag-follow sa aton sini nga page para nga ma-acknowledge naton kung may mga greetings kamo da, kag may mga talamyawon, pwede kamo ka-comment down diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. General Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.